Amang Yahuwa na aming Diyos, salamat po ng napakarami sapagkat patuloy mong ibinabasbas sa amin ang lakas at buhay na aming kailangan. Amang Yahuwa, sagana ka po sa pag-ibig, dakila at makapangyarihan sa lahat. Narito sa aming pagtitipon, nakikiusap po ang bawat isa sa amin. Maaari po ba, Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Amang banal, muli kaming tatanggap ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba ipagkaloob sa amin ang mga katangian na aming kailangan upang nang sa ganoon buong linaw naming tanggapin ang mga aral na ituturo po sa amin, magsilbing ilaw at gabay sa aming patuloy na mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa amin. Ipagkaloob sa kanila ang mga katalinuhan at karunungan na kanilang kailangan. Sa kanilang pagtuturo, Ama, basbasan mo sila ng Espiritu Santo upang nang sa ganun lahat kami tumibay, tumatag sa aming pananampalataya. Mas lalo pa pong tumaas ang uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Narito, pakibasbasan din po ang aming mga handog, Ama, na aming isinimpan. Hindi po ito kabayaran sa iyong mga kabutihan. Maaari po ba pakibasbasan, pakitanggapin ang aming mga handog, magamit po sa lahat ng kanyang kaukulan. Pakibasbasan mo rin po ang aming mga ikinabubuhay. Pakibasbasan mo po ang aming mga palad sa aming mga paggawa. Nang sa gayon, mayroon po kaming pangtustos sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lalo't higit sa lahat sa ganito naming mga paghahandog sa iyo. Buong buo ang aming pag-asa, Ama, dinirinig mo po. Buong buo ang aming pag-asa, Ama, dinirinig mo po ang aming mga panalangin. Pinatawad mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang naming hinihiling po sa iyo, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas ng Panginoong Yahusha. Amen. Mga mahal na kapatid, sa kasalukuyang panahon, alam naman natin na ang ating pong buhay ay lalong naghihirap. Hindi lamang sa isang bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming kaguluhan at maraming nagdarahop. Maraming mga tao po, hindi lamang sa sila, ay nagdaranas ng iba't ibang uri ng kawalan. Ang iba'y nawawalan ng trabaho. Kaya ang iba naman ay hindi lang sa trabaho sila, ika nga ay napagkaitan. Ang iba ay meron pang mga karamdaman. Karagdagan pa mga kapatid ay ang pagtindi ng kahirapan na ito, bali ba ay ito ay nakaaambag sa pagtaas ng krimen at saka ng kaguluhan sa buong mundo. Alam ba ninyo mga kapatid na ayon sa latest population survey data in the USA, 15%, 15% ng mga Amerikano, approximately 46.5 million ang nabubuhay po sa matinding kahirapan. Gaano ho karami ang populasyon ng Amerika sa ngayon? Yan ay sa pagitan ng 343.6 million and 347.3 million. Isipin ninyo sa bilang na yan, 46.5 million ang nabubuhay ng talagang hirap na hirap. Hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanan ito'y totoo, mga kapatid. Maraming dumaraing,
marami pong mga tao ang biktima ng kahirapan at kawalan. Subalit, bilang mga kayahusya, mga kapatid, sino ang mga unang tagasunod ng ating Panginoong Yahusya na sila po ay nagsilbing inspirasyon, nakakapagpalakas loob sa atin ng kanilang kasaysayan na sa kabila po ng kahirapan, sa kabila ng karamdaman at iba't ibang uri ng kaguluhan, ay nakakapagpatuloy sila sa kanilang tungkulin sa Diyos. Basahin natin ang unang mga talata sa ating pagsamba at pag-aaral. Dito po sa ikalawang Korinto 8 at 9:2, ganito po nakasulat. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Mga kapatid, sa kabila ng kahirapan, kaguluhan, karamdaman, at iba't iba pang kawalan, sinong nagsilbing inspirasyon sa atin maging noong tayo nandoon pa sa institusyon? Yan po ang iglesia sa Macedonia. Mga kapatid, diyan po sa binasa natin, sabi ng Apostol Pablo, alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Nang tinutukoy naman diyan ni Pablo ay yung Akaya, isang lugar na yun ang kanyang napangaralan doon. Mayroon pong mga naging tagasunod ng Kristo, ang mga taga-Akaya handa ring tumulong. Maging ang taga-Macedonia, mga kapatid. Pero teka muna, alam ninyo na si Pablo ay nakailang beses ng paglalakbay sa kanyang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo eh. Di ho ba mga kapatid? Ang tanong natin, paano ho ba nagkaroon ng mga sumasampalataya o mananampalataya sa Macedonia? Alam nyo, kung babasahin ninyo, sa Gawa, Kapitulo 16, ang sabi rito, nagpatuloy sina Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. May tagasunod si Jesus doon sa Listra ng pangalan ay Timoteo. Ang kanyang inay Hudyo at mananampalataya rin, pero ang kanyang amay Grego. Ayon sa mga kapatid doon sa Listra at sa Iconium, si Timoteo ay mabuting tao. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo. Kaya tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo labang kay Timoteo dahil ang lahat ng Hudyo na nakatira sa lugar na yon ay nakakaalam na Griego ang ama nito. Ito'y tungkol naman kay Timoteo na naging kasama ni Pablo sa pangangaral. Ano ho? Galing sa Listra, Iconium, at ito po palang si Timoteo, ang kanyang tatay ay hindi Hudyo, kaya siya po'y hinalas. Siya po ay nagtumanggap ng sirkumsasyon. Ngayon, ang tanong natin, paano nga nagkaroon ng mga mananampalataya sa Macedonia? Tuloy natin sa isang sabi, pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Phrygia at Galacia, kasama si Timoteo, dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mesaya, gusto sana nilang pumunta sa Bithynia, pero hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Yahusya. Kaya dumaan na lang sila sa Mesaya at pumunta sa Troas. Eto na, pansinin natin. Nang gabing yon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niyang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami. Pagkatapos, makita ni Pablo ang pangitain yon, gumayak agad kami, sabi dito po ng ating binabasa, no? Gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman naming pinapunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. Paano nagkaroon ng mananampalataya sa Macedonia? Sa pangalawang paglalakbay ni Apostol Pablo kasama si Timoteo, mga kapatid. Na nasa daan sila, galing doon sa Misea, papuntang Troas. Abay, nung gabing yon, mayroong ipinakita ang Diyos na pangitain kay Pablo. At doon sa pangitain ay mayroong nakitang isang taong nagmamakaawa. Nang sabi, tumawid ka rito sa Macedonia, tulungan mo kami. Kaya anong ginawa nitong si Pablo?
kasama ng kanyang kasamahan, ang sabi, gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman namin pinapunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. Kaya sa second trip or travel ni Apostol Pablo, saka po naitatag ang lugar ng Macedonia. Bali ba, mga kapatid, nang maitatag na ang kongregasyon o grupo ng mga mananampalataya sa Macedonia, ay kaagad silang nagdanas ng matinding pag-uusig at pagsubok. Kaya talagang sila'y walang-wala. Naghirap talaga itong mga ito, mga taga-Macedonia. Pero paano ho nakahanap ng lakas at patnubay ang mga unang tagasunod ni Yahushua sa panahon ng pagsubok katulad po ng kongregasyon o grupo ng mga nanampalataya doon sa Macedonia? Next slide po, sa 2 Korinto 8:2 at 4. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa lahat ng kanilang matinding kahirapan, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Ang iglesia sa Macedonia nag-umpisang kukonti. Maliit na kasamahan o grupo ng mananampalataya. Nang sila'y mag-umpisa, nakaharap agad nila ang matinding kahirapan, bunga ng mga pagsubok at pag-uusig. Pero alam ninyo kung ano po ang nagpalakas ng loob ng mga taga-Macedonia na sa kabila po ng kanilang mahirap na kalagayan, ay talagang sila'y handang tumulong. Sabi po riyan, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Anong dapat nating mapansin po diyan, mga kapatid? Kahit nagdanas ng kahirapan at pagsubok ang mga taga-Macedonia, sa halip na sila ang maghanap ng makatutulong sa kanila, ang kanilang ginawa, mga kapatid, sila pa mismo ang siyang humingi ng pahintulot sa mga apostol na sila po ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Sino ang tinutukoy diyan na mga mahihirap na mananampalataya? Yung pong mga taga-Jerusalem na mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, ang taga-Macedonia, hindi nila isinaalang-alang ang kahirapan nila at ang kanilang kawalan, mga kapatid. Manapa, sila po ay talagang dinivert nila ang kanilang negatibong sitwasyon sa isang positibo. Sa paanong paraan? Imbis na malungkot dahil sa sila'y mahirap, imbis na sila'y mawalan ng pag-asa dahil sa sila'y inuusig, ano pa sila? Nagpasya. Tutulong kami. Pahintulutan nyo kaming makatulong. Isipin ninyo, mga kapatid, ano lamang ang ibig sabihin? Kapag ka ang lingkod ng Diyos ay nagdaranas ng kahirapan, katulad sa panahon natin ngayon, pagsubok at pag-uusig, ang ating palang dapat gawin, katulad ng taga-Macedonia, mga kapatid, i-divert natin yung negatibo sa positibo. Sa paanong paraan? Tumulong tayo. Alam ba nyo kung ano na idudulot ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga mananampalatayang kaparis po natin? Katulad nung panahon ng Macedonia, pagtulong nila sa Jerusalem, masayang-masaya sila. Hindi ba totoo yun, mga kapatid? Kapag tayo ay nakatutulong sa ating kapwa, masaya ba tayo o hindi? Masayang-masaya. Masayang-masaya na hindi natin maipaliwanag. Yan po ang kagandahan ng mga tao na handang tumulong sa kanyang kapwa, lalo na nga po sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, paano pa nila pinatunayan ang kanilang pagiging matulungin kahit na sila mismo'y nangangailangan at sila mismo'y nasa pagsubok? Next slide, ganito nakasulat. 2 Korinto 8:3. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Mga kapatid, paano pa pinatunayan ng mga taga-Macedonia ang kanilang pagiging matulungin? Mismong si Pablo ang nagpatotoo. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Makapagpapatotoo ako sa inyo
na anong sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Ano ibig sabihin ng higit pa sa makakaya? Nakapagbigay na, dinagdagan pa. Yun ang higit sa kaya. Bakit ganon ang mga taga-Macedonia, mga kapatid? Sapagkat, bagamat sila'y financially hirap, sila'y nasa pagsubok at kahirapan, pero mayaman naman ang kanilang pananampalataya. Ano ang sinasaliksik ng Panginoon Diyos? Sa isang kusang loob na tumutulong sa kapwa niya na nangangailangan, lalo na sa mga kapatid natin. Next slide po. Sa Kronika 29:17. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik niyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. Ano ang sinasaliksik ng Diyos sa isang kusang loob na tumutulong sa kanyang kapwa, lalo na sa ating mga kapanampalataya, mga kapatid, kung tapat ang puso natin. Sa ating po bang pagbibigay, tapat ang ating puso? Anong naidudulot nito sa Panginoon Diyos? Nasisiyahan ang Panginoon Diyos, nagagalak ang Panginoon Diyos. Sino po sa mga nagbigay ang mahal ng Panginoon Diyos? Next slide, 9:7. Ganito nakasulat. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ayon sa Biblia, sino ba ang mga nagbibigay na mahal ng Panginoon Diyos? Ayan po nakasulat, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya paano natin magagawa ang tayo'y makapagbigay ng may kagalakan? Ang sabi ho diyan sa Biblia, magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Hindi iba ang magpapasya kung magkano ang halaga na atin pong ihahandog o iabuloy. Kailangan ba magkaroon tayo ng hesitation sa ating paghahandog? Ang sabi, nang walang pag-aatubili. At hindi lang yan, at hindi sa pilitan. Kaya dito sa atin, hindi koersyon ang atin po na pinaiiral, kundi yung pong volition o sariling pasya. Di po ba? Ang ganoong nagbibigay, mahal ng Diyos po yun. Kaya diyan sa ating mga pinag-aralang yan, makikita ho natin na ang Diyos ay nakamasid sa mga tao na nagbibigay ng handog para sa kanyang iglesia. Hindi po ang Diyos ang nangangailangan ng pera, kundi ang kanyang mga lingkod, sapagat ang mga lingkod niya ay may kailangan din. Di po ba? Ang Apostol Pablo ay tapat na lingkod ng Diyos. Hindi po niya inilagay sa isang bag ang abuloy na tulong ng mga taga-Macedonia at dinala sa kanginong tao. Hindi po. Talagang kung ano ang kanyang tinanggap na tulong para sa mga taga-Jerusalem mula sa Akaya, maging sa Macedonia, yun ang daladala niya, mga kapatid. Kaya, maging sa ating pag-aaboy, direksyon Di ho ba? Na kiklik mo lang sa telepono mo kung magkano gusto mo, yun ang ibigay natin. Yun ang walang sapilitan. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagpasya ng ating iaabuloy. Hindi tayo pinipilit. Yun ang mahal ng Diyos. Sa makatwid, kung may mahal ang Diyos sa mga nagbibigay, meron siyang hindi mahal. Sino yon? Yung pong mga ayaw mag-abuloy. Yung pong nag-aalinlangan sa abuloy. Yung pong napipilitan lang sa abuloy. Di po ba, mga kapatid? Alam ninyo, mga kapatid, mahalaga na ating maunawaan ang lahat ng ito. Parang ating ginagawa ay maayon sa gusto ng Diyos. Ngayon, doon ba lang sa ating pong kusang loob na pagbibigay, naluluwalhati ang Diyos? Paano pa naluluwalhati ang Diyos? Next slide. Ganito nakasulat. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Sabi ng Biblia,
Nalulugod ang Diyos sa ganung mga handog. Anong handog? Hindi lang po yung abulin natin, pati na po ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi. Ang tanong natin, ano-ano ayon kay Propeta Mikas ang mga gawang mabuti? Eto po, next slide, ganito nakasulat, 6:8. Sumagot si Mekas, tinuruan tayo ni Yahuwah kung ano ang mabuti. Ano nga ba? Eto po, at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Kaya ang isa sa mga mabuti, paggawa ng matuwid. Di po ba? Ano pa? Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Yan ang mabuti. Kautusan ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti at gawin natin yung matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Kaya tayo, sabi nga, no man is an island. No man can live alone. Tayo po ay nilikha ng Diyos kung makasama natin ang ating kapwa-tao. Kung ang ating kapwa-tao ay nangangailangan, bigyan na lang natin ng kusang loob. Di ho ba? Bakit? Kasama yun sa matuwid, di ba? Na paggawa ng mabuti. Kaya dito sa atin, meron tayong Ophir Foundation of America. Sabi nga, small efforts, big effects. Sa pamamagitan nito, legal tayong nakakatulong sa ating kapwa-tao. Idinadaan natin sa lehitimong paraan sa pamamagitan ng ating po na foundation. Di po ba? Ophir Foundation of America, mga kapatid. Kailangan natin gawin po yun, mga kapatid. Anong ating napatutunayan kung ginagawa natin ang mga mabuting ito? Pakinggan natin. 5:16 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, anong ating napatutunayan? Kung ginagawa natin ang mga mabuting ating nabasa doon sa aklat ni Mikas na propeta. Sabi ng Biblia, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Sa makatuwid, yung ating ginagawang mabuti, hindi natin ginagawa para magpasikat. Hindi po. Kung tayo man ay gumagawa ng mabuti, hanggat maaari, wala nang litrato eh. Hindi na natin pinopost, di po ba? Gano'n naman tayo eh, di ba? Kung ating mga kinukunan ng litrato, nilalagay natin doon sa ating pong isang seksyon, sa ating po na samahan, na doon ay ating makita yung ating ginawang tayo lang ang nakakakita sa loob ng Iglesia ni Yahushua. Hindi kapares po ng iba na hindi naman sa pag-ano-ano. Talagang ipinangangalandakan nila ang pagtulong nila sa kapwa eh. Pero mayroon silang hangarin eh. Ang hangarin nila para ang mga tao ay makinig sa kanilang pangangaral at bigyan pa nila ng konting bag ng goodies para sabi nga ay mapasubong makinig na para makapakinig at sumama sa kanilang samahan. Wala tayong layuning ganon. Sa Iglesia ni Yahushua, mga kapatid, walang membership dito. Bakit? Sapagkat ang nakakaalam ng members dito, ang sabi ng Kristo, nakikilala ko ang sarili kong tupa at nakikilala ko ng aking mga tupa. Ang nakakakilala lang po sa tunay na tupa, ang Diyos lang na si Yahuwah at ang Panginoong Yahushua ang Kristo. Tayo, hindi ho natin kilala kung sino talaga ang tunay na tupa eh. Kaya ang nagre-rehistro ayon sa 87:6 sa mga lingkod ng Diyos ay ang Diyos mismo. Siya din ang nagdaragdag. Di po ba, mga kapatid? Kaya ganun ang ating pananampalataya. Ngayon, para tayo po'y maging masaya sa ating paghahandog o pag-aabuloy at paggawa ng mabuti sa kapwa, anong dapat nating isaisip? Next slide po. Pasensya na kayo at tayo may ubuan mga kapatid. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Dito mapapansin ninyo na ang Diyos talaga may pangalan eh. Sapagkat ang sabi diyan sa binasa natin, ngayon o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan.
Ano pa sabi? Pero sino ba? Sino po ba ako? At ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito. Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman para tayo makapagbigay ng masayang kalooban. Wala tayong hesitasyon, walang pag-aalinlangan para masihan ng Diyos. Ano dapat nating isaisip? Katulad po ng binabanggit dyan ng lingkod ng Diyos, nang sabi niya, aming Diyos, pinasasalamatan ka namin. Bakit? Sa inyo nagmula ang kayamanan, karangalan. Kayo na mamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo. Kayo ang nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Kaya isipin natin, lahat ay galing sa Diyos. Di po ba? Lahat ng bagay nagmula sa Kanya. Pagka tayo naghahandog o nag-aabuloy, ibinabalik lamang natin sa Kanya ang bahagi nung ibinigay niya sa atin. Kaya wala tayong matatawag na atin. Umpisahan natin sa ating buhay. Sa ating pagtulog, nakakahinga. Gumising tayo, hindi po, ano yon, hindi garantiya na pagtulog mo magigising ka kaagad. Hindi ba ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan at buhay? Kaya wala tayong atin. Lahat ng yan ay galing sa Kanya. Hindi. Kaya po ako nagkaroon ng pera dahil nagtrabaho po ako. Malakas po ako eh. Ang sabi ng Biblia, kayo ang nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Di rin pwede nating ipagmalaki na malaki ang katawan natin, malakas tayo. Hindi ho. Bakit? Sapagkat ang lakas natin at buhay, galing din sa Diyos po lahat ng yan eh. Di ba mga kapatid? Ngayon, itinuro din ba ng Biblia ang batayan ng pagbibigay ng handog o abuloy? At paano makikilala ang nagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa, lalo kung kapanampalataya natin? Next slide po. Sa 2 Korinto 6:2. 16:2. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo'y maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Apostol Pablo may sabi niyan, kausap niya yung mga tagasunod ng Kristo noon, nang sabi niya, bawat isa sa inyo maglaan. Kaya doon sa panalangin kanina ng ating kapatid, may nakalaan, may nakabukod na halaga na tayo. Kaya ibibigay na lang natin. Nakabukod yun. Hindi na natin tinatouch po yun. Ano man mangyari, bakit? Para na sa Diyos po yun, di ba? Paano ang paglalaan ng halaga? Ayon sa inyong kita. Ayon po sa earnings natin. Di ba? Naghahanap buhay kayo. Masama naman ang hindi. Mahirap na nga ang buhay. Di pa tayo magtatrabaho, di lalong kawawa ang ating pamilya at ang ating mga anak. Di po ba? Kaya kailangan po talaga nakalaan na. Iniipon natin batay sa ating kinikita. Wala ho tayong idinadagdag yan, mga kapatid. Kung ano ang ating nabasa, yan po nakasulat po riyan, mga kapatid. Tanong, sa mga unang panahon noon, hanggang sa dumating ang panahon ng Pangulong Yahusya, meron bang mga lingkod ng Diyos na naghandog ng karapat-dapat? Next slide, ganito nakasulat. Sa Hebreo, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Ang isa po ay si Abel, ayon kay Apostol Pablo. Sa pananampalataya, nag-alay siya. Ano yung kanyang inialay sa Diyos? Handog, basta balang handog? Mabuting handog kaysa kanyang kapatid na si Cain. Bakit? Mas mabuti ang kanyang handog kaysa kanyang kapatid na si Cain. Dahil sa kanyang pananampalataya. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Dahil sa kanyang pananampalataya na siya'y naghandog ng mabuti kaysa kanyang kapatid na si Cain. Itinuring siya ng Diyos na matuwid at tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Tandaan natin, may mga handog na hindi tinanggap. Ang isa na nga, yung handog ni Cain. Sino pa ang naghandog na naging dapat? Ito pa, tinawag siya ng anghel
ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Sino naman ito? Si Abraham. Bali ba, ang tagal nila bago magkaanak? Di ho ba? 25 years, pinangakuan siya. 75 years old yata siya, humigit kumulang. Nagkaroon sila ng anak. After 25 years, mag-iisang daang taon na siya. At baog pa ang bahay bata ni Sarah. Isipin nyo, nung lumaki na itong si Isaac, ang hiningi ng Diyos na ihandog niya sa Diyos ay ang kanyang kaisa-isang anak. Ano sabi ng ating binasa? Alam nyo, hindi nagdalawang akala o isip itong si Abraham nung sabihin sa kanya ng anghel na ihandog sa Diyos yung kanyang kaisa-isang anak. Maaga pa nga siyang gumising pag binasa ninyo Dala niya ang kanyang anak. Pero nang nandoon na sila sa lugar ng handugan na doon ino-offer ang mga burnt offerings nila, ano po, ay hinanap ngayon ng anak niya, tatay, ama, saan nandoon ang hayop o tupa na ating ihahandog? Ikaw ang wikang ihahandog ko. Kaya nung akma niya ng patayin ng kanyang anak, ang sabi ng anghel ng Diyos, huwag mong patayin ang anak mo. Bakit? Ngayon napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Mga kapatid, ang tanong, may aral ba tayong natutunan kay Abel? Meron. Pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naghandog siya ng mas mabuti kaysa kanyang kapatid. Kay Abraham, meron din. Ano yun? Itinanggi niya ang kanyang sariling pagmamahal sa kanyang kaisa-isang anak. Yun ang hinihingi ng Diyos sa magitan ng anghel. Akma niyang patayin, pero sinaway siya ng Diyos na handa niyang ipagkaloob at patayin ang anak niya at ihandog sa Diyos kahit kaisa-isa niyang anak. Sino pa ang handog ay pinaging dapat? Ang sabi, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Kaya ang pera noon, abuloy, handog, uso na noon, panahong una, panahon pa ng mga Israelita mga ginto, pilak, mahalagang bato ang kanilang mga handog Alam nyo, ang burnt offerings, yung usok na pumapailang lang sa langit, ay nakalulugod sa Diyos po yun bali ba ang pag-aabuloy nakalulugod din sa Diyos sa panahon natin Di ho ba? Kaya ang paghandog noon pa yan. Kaya wag tayong manibago kung sa atin mayroon ding pag-aabuloy o paghandog. Bakit? Yan ang paraan ng Diyos para ma-sustain ang pangangailangan ng mga anak niya. Sapagkat may pangangailangan tayo, hindi ang Diyos ang nangangailangan. Tutuloy natin. Umapo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang yon kaysa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Ito naman ang tagpo, ang Panginoong Yahushua, nakaupo doon sa templo, Pinagmamasdan niya yung mga nagbibigay ng abuloy o naghuhulog ng pera doon sa kaban. Di ho ba? May nakita ho siya na ang ibang mga mayayaman, naghulog ng malalaking halaga. Pero sobra lang yon sa kanilang pera. May nakita siyang byuda na ano ang ginawa itong byudang ito. Ang sabi sa ating binasa ay nagbigay siya. Ano ang kanyang ibinigay? Hindi yung sobra sa kanya. Byuda nga, mahirap nga po siya. Ano yung ibinigay niya? Yung natitirang konting halaga. Mga kapatid, yun ang kanyang ibinigay. Bakit niya ibinigay yun? Walang-wala na siya. Wala na siyang pambili ng pagkain niya. Yun ang buong kinabubuhay niya. Dahil sa pananampalataya. Alam niya kasi na ang paghahandog ay utos ng Diyos at ang ibig niya ay mapaluwalhati ang Diyos kaya handa siyang itanggi ang pangangailangan niya
para matupad lang ang kalooban ng Diyos. Pinakamaliit na handog, ngunit pinakamahalagang handog sa harap ng Diyos ang ginawa itong babaeng biyuda, mga kapatid. Ano ang ating benepisyo kapag tayo po ay handang tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti, lumingap sa nangangailangan? Next slide. Ganito nakasulat. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nilang tunay na buhay. Ano hong benepisyo? Kapag tayo po ay ika nga generous at tayo ay mapagkawang gawa. Hindi tayo ika nga ugaling parang boksingero. Ang boksingero kasi sarado kamay eh. Kailangan maging karatista tayo. Open yung kamay. Kasagisag o simbolo ng open tayo. Hindi tayo stingy. Sabi nga, ang iba kasi kuripot ang panahon, walang panahon sa gawain, pagtulong sa ating pagmimisyon, sa paghahandog. Bakit? Siguro ang tiwala niya ay doon sa kayamanan niya. Tayo ay huwag ganun, mga kapatid. Mamamatay tayo eh. 'Di ba? Pag namatay na tayo, wala nang silbi yung naipon natin. Gamitin natin ang ibinibigay sa atin ng Ama para ating mapaluwalhati ang ating Diyos. At diyan naman ang sabing garantiya, kapag ginawa natin ang pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti sa kapwa at ang ating pag-aabuloy, sa ganon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala. Yun ang atin po na dapat pakahangarin. Paano ba ako makakaipon ng mga bagay para ako'y makarating sa kaligtasan? Ay, yung paghahandog pala may kinalaman. Gagawin ko yun. Ano pa? Para matamo ko ang buhay. Anong ipinagagawa ng Diyos sa akin? Mag-abuloy. Paano ang pag-aabuloy ko? Ayon sa kinikita ko. Kaya anong dapat kong gawin? Ipaghanda ko, ipagbukod ko ang Diyos. Di po ba? Sa ganon, mga kapatid, ang pagpapala ay tuloy-tuloy. Kaya bukod sa spiritual na biyaya na yun ang pinakamahalaga, ano pang ating maasam pag gumawa tayo ng mabuti, naghandog, tumulong sa kapwa? Ito, next slide. Ganito nakasulat. Mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyong higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Higit sa lahat, espiritual na pagpapala, buhay na walang hanggan, makakaipon tayo sa ating ginagawang pagtulong sa kapwa at pag-aabuloy para makapanangan sa buhay na walang hanggan at makataan sa langit. Dito pa lang sa lupa, ang sabi, magagawa ng Diyos ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Na makatuwid, mga kapatid, kung ang tao na ating ginawa ng mabuti, maaring dahil sa siya naghihirap, nung dumating ng makalipas ang ilang taon, siya ay umasenso, baka hanapin ka pa para ikaw ay bigyan. Bakit? Sapagkat naalaala niya ang ginawang pagtulong sa kanya. Di lalo ang Diyos. Ang Diyos ay nakamasid sa bawat sandali ng ating paggawa. Alam ng Diyos ang iniisip natin. Kaya kung dito sa loob ng Iglesia ni Yahushua, ay mayroon tayong pag-aalbuli at paghahandog, utos po ng Diyos ito. Hindi ito palakihan, hindi po pasya ng puso. Gusto ng Diyos yung tapat ang ating puso sa pagbibigay. Ang ibig natin makatulong sa kapwa, makatulong lalo na sa mga kapatid natin. Mahalaga po yun, mga kapatid. Ang pagtulong, yan ang kahayagan na tayo nasa liwanag. Umaasa kami, tayong lahat ay umaasa, ng ating pinag-aralang ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon. Tuloy lang ang buhay, mga kapatid. Kahit tayo po ay may iba't ibang suliranin sa buhay. Kahit nanghihina ang katawan natin sa ating pagtanda. Pahirap ng pahirap ang mundo. Pahirap ng pahirap ang pamumuhay. Maraming nawawalan ng trabaho. Pero bilang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, umasa tayo, hindi tayo pababayaan ng Ama.
anuman ang sumapit sa ating buhay, basta gawin natin ang ibig niya, ang ayon sa kalooban niya, bahala ang Diyos sa atin. Tumayo kayo at yan ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sapagkat pinayagan mo na kami makapag-aral ng iyong mga salita. Kahit ng mga anak mo ay naghihirap sa buhay na ito, malakas ang aming loob sapagkat ikaw ang may pangako na hindi mo kami pababayaan. Bibigyan mo kami ng sapat na aming magagamit sa araw-araw. At nang sa ganun ay meron kaming magamit sa paglilingkod at makatulong kami sa aming kapwa. Ama namin Diyos na nasa langit, inihiling namin sa iyong basbasan mo ang aming mga puso. Maging bukas ang aming mga kamay sa pagtulong upang mas marami kaming matulungang mga kapwa-tao naming nangangailangan. Lalo ng aming mga kapatid sa pananampalataya na hindi naman nagpupunwari. Nagsasabi lang sila ng totoo pagka sila'y nasa matinding kahirapan. Tumulong kami ng walang pag-aalinlangan sapagkat sa pamagitan ng aming pagtulong na yun ay isa sa mabubuting gawa, lalong lumiliwanag ang aming po na gawaing ito para ang mga tao ay maakit na sumampalataya at magsiyasat din at makarating sa tamang paglilingkod. Aman Diyos, basbasa mo ang sangkatauhan. Pagpalain mo ang mga pinuno ng mga bansa. Sana wag silang makaugit ng mga batas sa kapipinsala ng kanilang mga kapwa, maging mga karatig bansa, kundi sana maghari pa ang kapayapaan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Salamat ng marami. Suwasampalataya kaming pinakinggan mo kami sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, dalawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings church@churchofyahushua.org. Patuloy nating ipananalangin ang lahat ng tao, na mga pinuno ng mga bansa, mga taong may kapangyarihan, may kayamanan, na sana magkaroon pa ng peace po, alang-alang sa ikalalaganap ng aral ng Diyos at ng marami pang mga tao ang makarating sa tamang paglilingkod. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mangalabing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal.